So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na po tayong bagong Senate President, si Marcoleta. Diyos ko, kalokohan to. Ano ba yan? Kung si Marcoleta po ay magiging Senate President, it's a big mockery sa institusyon po ng Senado. Hindi nyo na nga ginalang, binastos nyo pa. Mga kababayan po, no, hindi po tayo papayag na magkaroon po tayo ng Senate President na unang-una pikon. Pangalawa, pro-China na hindi po naniniwala sa West Philippine Sea. At pangatlo, mga kababayan, how can we guarantee na si Marcoleta po hindi lang po magiging lapdog ng INC at ni Manalo? Pag-usapan natin yan mga ka-Streetwise, no? Well, para sa akin, no, yung magkaroon po tayo ng Marcoleta sa Senado, kalokohan na, Senate President na kaya? So para mag-gets natin, no, ito ito nabalita ito from News 5. Sabi dito, kabilang si Senator-elect Rodante Marcoleta sa mga matutunog na pangalan mula sa Duterte Block. Ngayon may Duterte Block na, no? Na maaring maluklok bilang Senate President sa paparating na 28th Congress ayon sa campaign advisor niya si Malutikia. Malutikia! Wala ya. Kailan man tumama sa mga sinasabi si Malutikia? Actually si Malutikia, mga kababayan, hindi na po siya political analyst. Propagandist na siya. Ginagamit niya lang yung title na political analyst para magkalat ng propaganda pabor sa Duterte. Oink oink. Ko. Pikon din. Para si Marcoleta. So mga kababayan, no, ito, pag-usapan natin ito kasi napaka-interesting nito. So, ito nabalita ito sa News 5. Okay. Wait lang, ito. Play natin Na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Block ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Block. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator... Actually, mga kababayan, no, yung Duterte Block palang bullshit na Hindi nyo ba nakuha kayong mga bumoto dito sa mga taong to? Na sila po ay tumakbo bilang senador, hindi po para sa taong bayan, kundi po kay Duterte. Bakit yung Duterte ba ang buong Pilipinas? By the way, ulit na lang tayo dito. Sige, continue natin. Hindi naman yan yung topic natin. Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mig Zubiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Zubiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Diyos ko, tigilan mo ako. Mga kababayan, no, sa lahat po ng mga sinabi ni Malutikia, walang nakatotoo. Sa totoo lang. Ngayon, mga streetways, actually, ano lang to, kumbaga, napapansin lang po natin na pagdating po talaga sa usapin ng INC, marami pong mga vlogger. May mga vlogger po talaga na medyo ilang hawakan or itapik itong issue po ng INC sa politika. Well, ako kasi nakaranas po ako niyan, no? Di ba? Alam niyo naman na tayo po. Nirerespeto po natin ang lahat ng religion. Kahit po INC, kailangan pong irespeto po yan. Pagdating po sa religion. Pero pagdating po sa politika, ibang usapan na po yun. Hindi naman kasi pwede mga kababayan, no, na yung INC, irerespeto natin sa religion, sa paniniwala nila sa Diyos, tapos pati rin ba sa politika, kailangan natin irespeto ang INC. Hindi po. Magkaiba po na magkaibang issue po yan. Ngayon wala po tayong babanggitin dito tungkol sa INC sa paniniwala nila. Doon lang po tayo sa politika. Ang point kasi dito sa mga INC, pikon din kayo masyado.
Nakita ko nga marami nag-unfollow sa akin, marami din nagagalit sa akin. May mga vlogger din po na INC na kino-content po ako. Well, kasi isa lang po ako sa mga vocal regarding nga po dito sa issues po nila. O for example, di ba? Hindi kasi pwedeng exempted kayo. Pinasok niyo yung politika, hindi pwedeng batikusan. Kasi ito yung INC alam niyo, pikon po yan. Kapag binabatikos mo yung religion nila, napipikon po yan. Ako po, hindi ko po gagawin yun. Doon po tayo sa politika. Ang point dito, pati ba naman sa politika na pinasok ninyo? Pag binatikos ko, pikon din kayo? Wag ganoon. Ang tanong natin dito mga kababayan, si Marcoleta po ba magiging tuta lang ni Manalo? Yung mga desisyon ba ni Marcoleta bilang senador, hindi ba ito magiging basbas lang ng INC? Hindi ba maapektuhan? Or hindi ba magiging kasangkapan si Marcoleta para magkaroon ng palakasan system para makapasok po yung mga Iglesia ni Cristo sa gobyerno? Walang problema kung walang problema kung qualified. Pero pag ipapasok nyo dahil sila ay INC na nangyayari po sa mga private company, posible na rin po mangyari ito sa gobyerno. Hindi ba magiging kasangkapan si Marcoleta doon? Sabi ko nga sa inyo, pag-usapan natin yan mga kababayan, no? So ito, no? Okay, pasensya na, masyado tayong mainit ngayon dito sa topic natin. So, okay. Kasi ito merong interview dito si Marcoleta na ang kasama niya dito si Katunying. Tingnan niyo alam naman po natin no, na bawal po talaga ang INC dati na sumali sa politika. Pero eventually, naging exempted po si Marcoleta. At ito po si Marcoleta lang po ay magiging doorway lang po. Ako naniniwala ako no, dahil nga po siya naging successful nga si Marcoleta, marami na pong INC ang papasok sa politika. Eventually, siguro mga ilang dekada na lang po, nasakupin na rin po ng INC pati yung politika. Tingnan niyo ito. Tumakbo sa pagka-senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. First of all, are you a member of the Iglesia ni Cristo? Gusto ko lang munang just to set the record straight. And number two, yun yung tanong na pwede po bang tumakbong senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Unang-una, kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y membro ng Iglesia ni Cristo. So anong Iglesia ni Cristo ba si Marcoleta? Ano ba siya, handog? Handog o ano lang? Converted. Ako lang kasi bali-balita ko, converted lang to eh. At generally speaking, ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay hindi pwedeng tumakbo sa politika. Ngunit kapag ikaw ay pinayagan, ikaw ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay doktrina sa Iglesia ni Cristo, kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. Kapag ikaw... Ayan na, diba? Sabi sa inyo eh. Pag kayo po ay pinayagan at kayo po ay Iglesia ni Cristo, dapat lahat ng gagawin nyo, alam po ng kapatiran. Especially yung mga nasa taas. Then, tanong kasi dito, ito eh. Pinayagan si Marcoleta ng INC na tumakbo. So, hindi pwedeng, alam niyo yan, kayong mga member ng INC, alam niyo yan. Huwag kayo magtanga-tangahan dito. Hindi po papayagan nun si Marcoleta na tumakbo bilang senador o maging politiko nang walang kondisyon. Duterte Black kung walang yan. So ngayon, syempre, ito ang point natin dito eh. Yung mga ginagawa ba ni Marcoleta sa Senado o yung mga gagawin niya pa. Kasi kung, ito, para malinaw, no? Kasi kung ganoon nga po yung paniniwala natin, no, na lahat po ng gagawin ni Marcoleta, kasama po sa kasunduan, no? Kung paano siya kumilos bilang senador, kung ano yung mga dapat niyang desisyon bilang senador. So, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi po tayo bumoto ng isang Marcoleta sa Senado. Ang binoto po natin, INC. So tingnan nyo to Unang-una, yung Duterte Black na yan, isang malaking kabulshitan po yan, di ba? Senador para kay Duterte, hindi para sa taong bayan. So ito sabi pa dito, how senatorial election might affect
Sara Duterte's impeachment trial. Ito po ngayon ang matindi pag-uusapan natin sa mga susunod na buwan. Yung impeachment trial nga po ni Sara. At dito po, magiging party po si Marcoleta. Ngayon, kung sinabi nga ni Marcoleta kanina na merong kasunduan bago tumakbo, hindi kasi naniniwala akong ganun eh. Di ba? Merong kasunduan bago tumakbo ang isang member ng INC sa politika. So, ano ba? Kung ano ba yung mga ginagawa ni Marcoleta ngayon, ito ba ay may basbas ng Iglesia ni Cristo? Di ba? Hindi, actually mga kababayan, ito lang gusto kong sabihin dito, no? Ako po, naniniwala na po ako na medyo maliit na po talaga yung chance natin na mapa-impeach si Sara. Kasi po, tagtad na po ng mga walang yung Duterte fanatics yung Senado. Pero sa akin lang, dapat po dito, galingan na lang po ng prosecution natin. No? Ipakita na lang po lahat ng ebidensya at mapatunayan na lang po talaga nila na si Sara Duterte po talaga walang yabag na nakaw, di ba? At sakim po sa pera. Okay na po mapahiya si Sara. Okay na po na malaman po ng buong mundo na si Sara magnanakaw. Kahit hindi na po siya mapa-impeach, okay na po sa akin yun. In my own opinion. So by the way, mga kababayan, ito, nabasa ko to sa Reddit. Gusto ko lang i-share din i-share to sa inyo, no? So sabi dito, okay. If Marcoleta were merely a candidate who happened to be an INC member, that would be one thing. But every INC member knows the truth. O, tandaan nyo ha. No one runs for public office without explicit blessings of the executive minister, and if the INC were truly neutral, letting their members judge Marcoleta on his action and legislation like any other candidate, that might be respectable, but that's not what's happening. O, di ba? Kasi, tingnan nyo kung ang isang member pa ng INC tumatakbo bilang congressman o senador, okay po yun. Okay po yun. Pero sabi nga po dito, no, kasi maganda kasi basahin na hindi naman po talaga papayagan si Marcoleta ng Iglesia ni Cristo na tumakbo kung walang explicit blessings yan. Di ba? So, ako ba? Sabi pa dito, Rodante Marcoleta has never once stood before the public and declared that as an elected official, his loyalty belongs to the Filipino people, not to the Iglesia ni Cristo leadership. And judging by his record, no one should be surprised. Sinabi na ba ni Marcoleta ito, mga kababayan, no, para kahit paano man lang may masmasan tayo dito, no? Sinabi na ba ni Marcoleta na ako tumatakbo bilang Pilipino, hindi bilang isang Iglesia ni Cristo? Parang wala pa ako nakitang ganun, ha? Hindi, sabihin mo nga one time lang. Hindi, para matigil na po tayo dito. I-declare mo nga Marcoleta yun isang beses lang. Pakideclare nga yun. Ako ay member ng Iglesia ni Cristo. Pero ako ay magiging senador. Bilang ako at hindi bilang isang Iglesia ni Cristo. Yun lang. No. So sabi pa dito, the only reason Marcoleta ever claw his way into Congress, the only reason is sniffing at the Senate seat, is because of his blind, unquestioning loyalty to the INC administration. His political career isn't built on merit, competence, or genuine service to the country. It's built on submission to the whims of Eduardo Manalo and the guaranteed reward of the INC black vote in the return for being their obedient political errand boy. Political errand boy ka lang pala ng INC. Hindi, ito sa Reddit ko lang ito nabasa. So, ano ba, nag-agree ba kayo dito? I know, pero mga kababayan, no, ang point natin dito, di ba? Ako talaga, nagulat talaga ako na nanalo si Marcoleta, no? Pero mas nakakagulat, pag si Marcoleta po naging Senate President, no? Hindi pa rin po kasi tayo settled na si Marcoleta ba is magiging Marcoleta or magiging INC sa loob po. Alam niyo ba kung ano bang tinututulan natin dito para malinaw? Paano kapag merong batas na ipapasa na ko-contradict or ko-kontra sa Iglesia ni Cristo? Hindi lang sa paniniwala. Paano pag tungkol na sa properties ng Iglesia ni Cristo pinag-uusapan? Di ba? So paano na kunwari kapag meron ng appointment
na merong kinalaman sa mga miyembro ng INC. Hindi ba dito magiging ganun si Marcoleta, no? Di ba? Magiging lapdog. Then, so yan lang po yung concern natin dito, no? So kayo po ba, agree po ba kayo na si Marcoleta is maging Senate President? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. At kung naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.